110 araw ng pagbubuntis. Biglang nagmungkahi ng kanya-kanya ang aking asawa. Ako ang magbabayad sa mga prenatal check-up at panganganak. Hindi ako nagalit. Makalipas ang 4 na araw, nang makita niya ang aking tiyan na patag, nagulat siya. Nasaan ang bata? Pirmahan mo itong form. Itinulak ni Fidel ang isang A4 na papel sa harap ni Andrea. Ang kanyang boses ay kalmado na parang pinag-uusapan ang hapunan ngayong gabi. Mula ngayon, ang mga gastusin sa bahay, kasama na ang iyong prenatal check-up at gastos sa panganganak, ay kanya-kanya tayo. Nakayuko si Andrea. Hinahaplos ang bahagyang umbok niyang tiyan. 4 na buwan na, at naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng bata. Ang kanyang kamay ay huminto sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang malamig. Ang mainit na ilaw ng kainan ay nagbigay liwanag sa kasunduan sa pinansyal na kalayaan. Pagkatapos ng kasal, ang itim na nakalimbag na teksto ay lalong nakakasilaw. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tinitingnan ang kanyang asawa sa loob ng 3 taon. Suot ni Fidel ang shirt na binili niya noong nakaraang buwan. Ang mga cuffs ay may butones na tahi niya mismo. Ang kanyang ekspresyon ay walang anumang pagbabago, na parang sinasabi ang isang bagay na natural. Bakit? Narinig ni Andrea ang kanyang sarili. Nakakagulat na kalmado. Maging praktikal tayo. Sagot ni Fidel. Itinutulak ang kanyang salamin. Katawan mo yan. At natural na proseso lang ang pagbubuntis. Responsibilidad ko ang kalahati dahil sa genes ko. Pero ang medical bills, vitamins, at nawalang sahod mo ay dapat sarili mo ng gastos. Modernong mag-asawa na tayo. Dapat independent tayo sa pera. Ngumiti ng bahagya si Andrea. Kinuha niya ang kasunduan at binasa itong mabuti. Ang mga probisyon ay detalyado. 50% para sa prenatal check-up. 50% para sa gastos sa panganganak at ospital. 50% para sa gastos sa private midwife o yaya. 50% para sa gatas at the upper eng bata. Nakalagay pa na ang nawalang sahod dahil sa pagbubuntis ay sasagutin ni Andrea. Fidel, dahan-dahang tinupi ni Andrea ang kasunduan. 110 araw na akong buntis. Kaya ano? Kaya sa loob ng 110 araw na ito, nagsuka ako at hindi makakain. Nagkaroon ako ng pulikat sa binti sa hating gabi at hindi makatulog. Kinuha ang 7 tubo ng dugo sa prenatal check-up at hindi ka man lang sumama sa akin. Ang boses ni Andrea ay nanatiling mahina. Ngayon sinasabi mo sa akin na ang susunod na paghihirap, kailangan ko pa ring magbayad ng kalahati ng pera? Kumunot ang noo ni Fidel. Andrea, huwag kang padala sa emosyon. Ito ay tungkol sa rason at pagkakapantay-pantay. Sige. Kinuha ni Andrea ang panulat mula sa kanyang bag at malinaw na isinulat ang kanyang pangalan sa espasyo ng pirma ng isang partido. Ang kanyang sulat kamay ay maayos at walang panginginig. Ibinukad niya ang kasunduan. Pirmahan ko ito, sabi niya. Mula ngayon, ayon sa iyong kagustuhan, kanya-kanya tayo. Tila nagulat si Fidel sa kanyang mabilis na pagsang-ayon at nagulat saglit. Pagkatapos ay bumalik sa normal. Mabuti kung naiintindihan mo. Nga pala, darating ang nanay ko ngayong weekend. Tandaan mo na lutuin ang paborito niyang adobo. Tandaan mo na ibigay sa akin ang resibo para sa mga pamilihan. Ililipat ko sa iyo ang kalahati. Hindi nagsalita si Andrea. Tumayo siya. Dahan-dahang sinuot ang kanyang niniting na jacket mula sa likod ng upuan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang calculator. At nag-type ng ilang beses. Sa loob ng 3 taon ng kasal, binilhan kita ng 11 shirt, 6 na kurbata, at 3 suit. Ang kabuuang halaga ay 47,600 piso. Binigyan mo ako ng 1 kuwintas at 2 bag, kabuuang halaga 2,000 piso. Ang pagkakaiba ay 35,600 piso. Ayon sa prinsipyo ng kanya-kanya, dapat mo akong bayaran ng 70,800 piso. Nanlaki ang mga mata ni Fidel. Pinag-iisipan mo ito, hindi ba ikaw ang gustong magkanya-kanya? Pinatay ni Andrea ang calculator. Ang kanyang ngiti ay banayad.
Ipreprint ko ang isang listahan ng mga regalo sa kasal. Ibibigay ko sa iyo ngayong gabi, at ang halaga ng mga sangkap para sa adobo ay humigit kumulang 4 na ang piso. Ilipat mo lang ako ng 200. Aakyat muna ako para magpahinga. Medyo pagod ako sa prenatal checkup ngayon. Tumalikod siya at umalis sa kainan. Medyo hindi matatag. Nang makarating siya sa sulok ng hagdanan, huminto siya at nilingon si Fidel. Nakatitig siya sa kasunduan. Tila hindi pa nakakabawi sa kanyang reaksyon. Hinaplos ni Andrea ang kanyang tiyan. Sumipa ng bahagya ang bata, na parang sumasagot. Mahal, huwag kang matakot, sabi niya sa boses, na siya lang ang makakarinig. Nandito si Mama. Umakyat siya, at isinara ang pinto ng kwarto. Si Andrea at Fidel ay magkaeskwela sa kolehiyo. Siya ay isang henyo sa disenyo. Siya ay isang henyo sa pananalapi. Ang simula ng romansa sa campus ay laging maganda. Nag-aaral sila ng magkatabi sa silid-aklatan. Naglalakad ng magkahawak kamay sa ilalim ng mga puno ng akasya sa campus. Tinutulungan niya itong kopyahin ang mga tala. Tinutulungan niya itong maghabi ng scarf. Nang nagtapos sila, naglagay si Fidel ng hugis puso na kandila sa harap ng dormitoryo ng mga babae. Lumuhod sa isang tuhod sa harap ng lahat ng estudyante. Andrea, magpakasal ka sa akin. Aalagaan kita habang buhay. Umiiyak na tumango si Andrea. Isinuot ang maliit na singsing na brilyante sa gitna ng hiyawan. Noong panahong iyon, inakala niyang natagpuan niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ang unang taon ng kasal ay talagang matamis. Si Fidel ay pumasok sa investment banking. Si Andrea ay nagtatrabaho sa isang architectural design firm. Umupa sila ng isang maliit na apartment. Nagluluto ng magkasama araw-araw. Nanonood ng sine tuwing weekend. Nagpaplano na mag-ipon para bumili ng bahay. Magkaroon ng 2 anak at mag-alaga ng isang aso. Kailan nagsimula ang pagbabago? Marahil ay pagkatapos ng promotion ni Fidel. Marahil ay pagkatapos lumipat ang kanyang ina upang makitira. Marahil ay mas maaga pa. Maaga pa bago siya nagsimulang magreklamo na masyadong mahal ang kanyang make-up. Bago siya nagpahayag ng pagnanais na kumuha ng advanced training course at sinabi niyang sayang lang ang pera bago siya bumulong. Na, ang dami mong problema sa pamilya. Nang maglipat siya ng pera sa kanyang mga magulang na may sakit, ngunit laging sinasabi ni Andrea sa kanyang sarili na ang kasal ay nangangailangan ng pag-aayos. Aborido siya sa trabaho, kaya dapat niyang intindihin hanggang sa siya ay nabuntis. Nang malaman niyang buntis siya, masaya siyang naghanda ng maraming pagkain. Naghihintay kay Fidel na umuwi. Umuwi siya ng 10 PM. Amoy alak. Buntis? Ah, sige. Manganak ka. Hinubad niya ang kanyang jacket. Pero kailangan ko munang sabihin. Abala ako sa trabaho. Wala akong oras na samahan ka sa prenatal check-up. Kaya mo bang ayusin iyon ng mag-isa? Nag-freeze ang ngiti sa mukha ni Andrea. At saka, sabi ng nanay ko, huwag kang masyadong maarte. Noong pinagbubuntis niya ako, naglalaba pa nga siya ng mano-mano sa planggana. Huwag mong gawing excuse ang pagbubuntis para maging tamad. Huwag kang basta-basta na lang hihiga. Gawin mo pa rin ang mga gawain sa bahay. Kinabukasan, mag-isa si Andrea sa kama, nakadilat hanggang umaga. Malala ang kanyang morning sickness sa unang bahagi ng pagbubuntis at halos himatayin siya sa pagsusuka. Nireklamo ni Fidel ang amoy sa banyo at lumipat sa guest room. Lumipat ang kanyang ina mula sa probinsya upang alagaan siya. Ngunit ang totoo ay araw-araw niyang binabantayan ang tiyan nito. Sinasabing dapat ay kamukha ni Fidel ang bata at siya ang magpapalaki nito. Kinuha rin niya ang lahat ng kanyang skincare products, sinasabing masama. Sa sanggol, tiniis ni Andrea ang lahat. Naisip niyang magiging maayos ang lahat pagkapanganak ng bata. Lalambot si Fidel kapag nakita niya ang bata at babalik sa dating malumanay na tao. Ngunit ngayon, ang kasunduang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na tuluyang nagpagising sa kanya. Kinabukasan matapos pirmahan ang kasunduan,
Nagtrabaho si Andrea gaya ng dati. Nagtrabaho siya sa Celestial Design Studio ng 5 taon. Mula sa pagiging assistant hanggang sa pagiging chief designer. Pagkatapos niyang mabuntis, inalagaan siya ng kanyang boss, si Sofia. Binawasan ang kanyang workload at pinangunahan siya sa mga design drafts nang hindi na kailangang pumunta sa factory o makipagkita sa mga kliyente. Ate Andrea, maputla ka po. Okay lang ba kayo? Inabot ni Leo, ang assistant niya, ang isang bote ng tubig at ilang piraso ng crackers. Malala na naman ba ang morning sickness mo? Okay lang. Kinuha ni Andrea ang baso at ngumiti. Leo, pakisuyo naman. Pakikolekta ang mga personal kong gamit sa opisina at ilabas ng palihim, huwag mong ipapakita kanino man. Nagulat si Leo. Ate Andrea, alis ka? Magbabakasyon ako ng ilang panahon, sabi ni Andrea. Kinuha ang isang folder mula sa drawer. Ibigay mo ito kay Miss Sofia. Sabihin mo na ang mga design drafts na ito ay sapat na para sa mga proyekto sa susunod na 3 buwan. Pero, ilang buwan pa bago ang maternity leave mo. Gawin mo ang sinasabi ko. Hinaplos ni Andrea ang kamay ni Leo. Ang kanyang tingin ay banayad ngunit matatag. At kung may magtanong, sabihin mo na nag-resign ako at hindi mo alam kung saan ako pupunta. Naalala mo? Kahit nagtataka si Leo, tumango siya ng mariin. Binuksan ni Andrea ang kanyang laptop, nag-log in sa kanyang bank account at sinuri ang kanyang mga ipon. Sa loob ng 5 taon ng trabaho, nakapag-ipon siya ng malaki. Bukod pa rito, mayroon siyang card na binigay ng kanyang mga magulang bago ang kasal na hindi niya kailanman ginamit. Hindi alam ni Fidel kung magkano ang kanyang ipon. Dahil hindi siya nagtanong, kinakalkula niya na sapat ito para suportahan siya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang email at nagsulat ng isang email. Ang receiver ay ang Star International Legal Department. Ang paksa ay legal consultation regarding kasunduan sa paghihiwalay and property division. Nag-click siya ng send. Matapos gawin ang lahat ng ito, sumandal si Andrea sa upuan, dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan, na 4 na buwan na, ay malaki na, at makikita ang hugis nito kahit sa ilalim ng sweater. Baby, aalis na tayo dito. Mahina niyang sabi. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan walang kalamigan, walang pagkalkula, tanging pagmamahal lamang. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Fidel. Magpupulong ang department ngayong gabi. Hindi ako uuwi para kumain. Tandaan mo na kopyahin ang kasunduan kahapon. Gusto itong makita ng nanay ko. Tinitigan ni Andrea ang screen ng ilang segundo at nag-reply ng isang salita, sige. Hindi niya kinopya ang kasunduan. Sa halip ay pumunta siya sa law office. Miss Andrea, sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Inayos ng babaeng abogado na nakasuot ng salamin ang kanyang salamin. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ayon sa kasunduan na ibinigay mo, hinihingi ng iyong asawa ang kanya-kanya habang ikaw ay buntis. Maaari itong ituring bilang patunay ng pagkasira ng ugnayan ng mag-asawa. Ngunit ang kaso ng paghihiwalay ay karaniwang tumatagal, lalo na kung ikaw ay buntis pa. Naiintindihan ko. Nakaupo si Andrea sa harap, ang kanyang postura ay kalmado. Hindi ako kaagad magsasampa ng kaso. Kailangan ko ng kumpletong plano, kasama kung paano mangalap ng ebidensya, kung paano mag-claim ng mga karapatan, at ang pinakamahalaga, kung paano masiguro na 100% ako ang makakakuha ng kustudiya ng bata. May kakayahan ka ba sa pananalapi na mag-isang palakihin ang bata? Oo. Kinuha ni Andrea ang patunay ng kanyang asset mula sa kanyang bag. May stable akong trabaho at ipon. Mayroon akong premarital property sa ilalim ng aking pangalan. Handa ring magbigay ng suporta ang aking mga magulang. Samantala si Fidel. Huminto siya. Nagtatrabaho siya sa investment banking. Na tila glamorous. Ngunit sa katunayan, ang ilan sa mga proyekto na pinamahalaan niya ay may problema. Nakolekta ko na ang ilang materyales na makapagpapatunay
na may depekto ang kanyang profesional na pag-uugali at hindi siya angkop na maging tagapag-alaga. Nagulat ang abogado sa kanya. Matagal mo na itong pinaghandaan? Ngumiti si Andrea. Hindi siya sumagot. Hindi siya isang walang malay na babae. Mula nang una siyang kinutya ni Fidel nang magkasakit ang kanyang mga magulang, nag-ingat na siya. Mula nang lihim niyang ilipat ang ari-arian sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina, palihim siyang kumukuha ng mga litrato bilang ebidensya. Mula nang ihayag niya ang mga irregularidad sa trabaho, nang lasing siya, ni-record na niya ang audio. Akala niya ay hindi niya kailanman magagamit ang mga ito. Ngunit ngayon, nagpapasalamat siya sa kanyang sarili na hindi niya tuluyang isinuko ang kanyang puso. Bukod pa rito, kinuha ni Andrea ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang talaan ng mga salita at gawa ni Fidel at ng kanyang ina pagkatapos kong mabuntis. Kasama ang paulit-ulit na panunukso, pagpilit sa akin na gumawa ng mga gawain na hindi angkop para sa isang buntis. At ang pangkabuhayan na pamumuwersa na ito. Kailangan ko ang mga ito bilang ebidensya upang ipaglaban ang kustodiya at kompensasyon. Binasa ng abogado ang bawat pahina at lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngunit kailangan kitang paalalahanan. Ang kaso ng paghihiwalay ay matagal at nakakapagod. Ngayon na ikaw ay buntis, baka hindi kayanin ng iyong katawan at isip. Kakayanin ko. Inilagay ni Andrea ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang tingin ay matatag. Para sa aking anak, lahat ay kakayanin ko. Pagkaalis niya sa law office, madilim na ang langit. Nakatayo si Andrea sa gilid ng kalsada at tinawagan ang kanyang ina. Ma, uuwi ako bukas. Para manatili ng ilang panahon. Oo. Ako lang. Huwag ka nang magtanong kung bakit. Sasabihin ko sa'yo pagbalik ko. Pakilinis ang kwarto ko, ang nakaharap sa araw. Pagkatapos ng tawag, tumingala siya at tiningnan ang mataong cityscape. Kumikislap ang mga neon light. At abala ang trapiko. Dito sila nagsumpaan ni Fidel. Habang buhay. Ngayon, siya na mismo ang magtatapos nito. Nagring ulit ang telepono niya. This time, ang kanyang ina. Andrea. Sinabi ni Fidel, na kanya-kanya na kayo. Kaya, kailangan mong bayaran ang sarili mong pamasahe ngayong araw. Bumili ako ng isda na nagkakahalaga ng 350 piso. Kaya ilipat mo sa akin ang 175. Bukas, pupunta ako sa beauty salon. Kaya pakidala mo ang card mo. Ipabook ko rin ang prenatal care package mo. At kanya-kanya kayo sa gastos. Tahimik na nakinig si Andrea. Ang kanyang tono ay kalmado. Ma, nasa drawer ng bedside table ko ang beauty card. Ang password ay ang birthday ni Fidel. Gamitin mo na lang. Tungkol sa pamasahe, ililipat ko na lang sa iyo maya-maya. Iyan. Mas mabuti. Masayang ibinaba ng kanyang ina ang telepono. Binuksan ni Andrea ang transfer interface. Naglipat ng 40 piso. At isinulat ang 4 na salita sa memo. Huling transaksyon. Itinago niya ang kanyang telepono at pumasok sa istasyon ng tren. Kaunti lang ang tao sa loob, kaya nakahanap siya ng upuan. Ang kanyang anino ay makikita sa salamin sa harap niya. Mahaba ang buhok niya. Medyo maputla, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Gumalaw ulit ang bata. Mahina na parang sumasagot. Maghintay ka lang ng ilang araw, sabi niya sa kanyang isip. Dadala ka ni Mama. Ang tren ay humahagibis papasok sa tunnel. Ang bintana ay naging isang itim na salamin na nagpapakita ng kanyang kalmado at determinadong mukha. Mula ngayon, patay na ang mapagpasensyang si Andrea. Natuklasan ni Fidel na wala si Andrea noong 3 araw matapos pirmahan ang kasunduan. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos magbuntis ni Andrea, ang kanyang mood ay nagbabago-bago at kung minsan ay naglalakad siya mag-isa at umuuwi ng gabi na normal. Ngunit this time, kakaiba. Hindi siya naghanda ng almusal. Hindi siya naghanda ng suit na isusuot niya. At hindi rin siya nagpadala ng mensahe. Ma, nasaan si Andrea? Tanong ni Fidel habang nagtatali ng kurbata.
Nanonood ng TV ang kanyang ina sa sala at hindi lumilingon. Ano ang alam ko? Mahalaga na ngayon ang asawa mo. Pagkatapos niyang magkanya-kanya, gusto pa rin niyang paglingkuran ko siya. Ang almusal ay nasa kaldero. Initin mo na lang. Kumunot ang noo ni Fidel. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang kaldero. Isang kaldero ng plain lugaw at isang platito ng adobo. Dati, kapag naroroon si Andrea, ang almusal ay mayroong hindi bababa sa 3 side dishes na nagbabago-bago bawat linggo. Nawalan siya ng gana. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Andrea. Patay ang telepono. Tinawagan niya ulit. Patay pa rin. Ano ba yan? Bulong niya. Nagpadala siya ng WeChat message. Nasaan ka? May dinner party ang department ngayong gabi. Inimbitahan tayo ni Sir Reyes. Samahan mo ako. Tandaan mo na magsuot ng formal. Huwag tulad nung nakaraan na suot mo ang iyong maternity dress at nakakahiya. Ang mensahe ay naipadala, ngunit walang sagot. May kaunting pagkabalisa sa puso ni Fidel, ngunit mabilis itong nasakop ng trabaho. Mayroon siyang mahalagang meeting ngayong araw, at hindi siya maaaring mahuli. Si Andrea ay nasa kanyang probinsya. 300 kilometro ang layo. Umiiyak ang kanyang ina, si Aling Lita, habang niyayakap ang kanyang anak. Anak, bakit hindi mo sinabi na napakaraming problema ang dinaranas mo? Okay lang po, ma. Hinaplos ni Andrea ang likod ng kanyang ina. Hindi ba't nakauwi na ako? Nasa gilid ang kanyang ama. Si Mang Ben, tahimik na naninigarilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Si Fidel, sinabi ko na sa iyo na hindi siya maaasahan kung hindi ka lang nagpumilit na pakasalan siya. Pa, wag na nating pag-usapan ang nakaraan. Umupo si Andrea sa sofa. Kinuha ang mainit na gatas na inabot ng kanyang ina. Kailangan kong pag-isipan ngayon. Kung ano ang gagawin, ano pa ang gagawin? Lumapit si Mang Ben sa mesa. Makipaghiwalay. Ang anak ko, hindi siya pwedeng apihin ng ganyan. Kapag ipinanganak na ang bata, aalagaan ko siya para sa iyo. Kahit hindi tayo mayaman, sapat na ang kayamanan natin para alagaan ang isang apo. Naramdaman ni Andrea ang init sa kanyang puso. Alam niyang susuportahan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon sila kadeterminado. Tiyak ang paghihiwalay, sabi niya ng kalmado. Ngunit hindi ito maaaring madaliin. Si Fidel ay isang investment bank executive. May malawak na koneksyon at mapanlinlang. Ako ay buntis ngayon at nasa disadvantaged position. Kung maghihiwalay tayo, kailangan itong maging malinis para wala siyang pagkakataon na makialam pa. Nag-aalala na nagtanong si Aling Lita. Paano ang bata? Ang bata ay dapat sa akin. Matigas na sabi ni Andrea. At hindi kailanman magbibigay ng sustento si Fidel. Dahil hindi niya gagawin. Ang kanya-kanyahan na kasunduan ay ang pinakamagandang patunay. Ang isang lalaking nagkanya-kanya sa gastos sa prenatal check-up sa kanyang asawa magbibigay ng sustento? Nanatiling tahimik si Mang Ben saglit at nagtanong. Ano ang gusto mong gawin? Kinuha ni Andrea ang isang folder mula sa kanyang bag. Nakausap ko na ang abogado ko. Ma, pa, ipapaanul ko siya. Hihingin ko ang lahat ng nararapat sa akin. At higit sa lahat, ang buong kustodiya ng bata. Huwag kayong mag-alala. Huminto siya at ngumiti ng matapang. May mga naipon akong matibay na ebidensya laban sa mga kalokohan niya sa pera at sa ginawa niyang pang-aabuso sa akin. Siguradong wala siyang kawala, ngunit ang paglilitis ay matagal at nakakapagod. Kakayanin ba ng iyong katawan? Kakayanin ko. Inilagay ni Andrea ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang kanyang tingin ay matatag. Para sa aking anak, lahat ay kakayanin ko. Kaya hindi ko plano na magsasampa kaagad. Kailangan ko ng tulong ninyo para magkunwari. Hindi mapakali si Fidel sa buong araw. Sa gitna ng meeting, ilang beses niyang tiningnan ang kanyang telepono. Hindi pa rin sumasagot si Andrea. Pagkatapos ng meeting, hindi niya mapigilang tumawag ulit. Patay pa rin ang telepono. Sir, anong problema? Ang sama ng tingin mo.
Sumalampak si Marco, isang kasamahan. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Hindi. Tinago ni Fidel ang kanyang telepono, pilit na ngumiti. Umuwi siya sa bahay ng kanyang magulang. Siguro mahina ang signal. Umuwi sa bahay ng kanyang magulang? Kumislap ang mga mata ni Marco. Sir, hindi ko sinasabi na ikaw ang mali. Pero buntis ang asawa mo ngayon. Kaya kailangan mo siyang bigyan ng mas maraming atensyon. Nang mabuntis ang asawa ko, araw-araw ko siyang sinusundo at hinahatid, natatakot na baka may mangyari sa kanya. Iyan ay dahil sa ginagaya mo siya. Sabi ni Fidel nang walang pakialam. Hindi dapat masyadong pinalalambing ang mga babae. Lalo na kapag buntis. Mas nagiging maarte sila kapag mas pinalalambing. Ang asawa ko ay masunurin. Madali niyang sinang-ayunan ang kanya-kanya. Nagulat si Marco. Kanya-kanya? Kanya-kanya kayo? Oo. Hindi ba't ganoon na ang modernong mag-asawa? Sabi ni Fidel ng natural. Ang pagbubuntis niya ay sarili niyang bagay. Bakit ko kailangang sagutin ang lahat? Kanya-kanya. Patas. Nagbukas ng bibig si Marco. Gustong may sabihin, ngunit sa huli ay nilunok na lang niya ang kanyang mga salita. Hinaplos niya ang balikat ni Fidel. Kung masaya ka. Sige. Hindi na intindihan ni Fidel ang lalim ng kanyang mga salita. Nag-impake siya at naghanda na umuwi. Kailangan niyang samahan si Sir Reyes sa hapunan ngayong gabi. Wala si Andrea. Kaya kailangan niyang pumunta mag-isa. Pagkaalis niya sa opisina, nagring ang telepono niya. Si Andrea. Gumaan ang loob ni Fidel. Sinagot niya ang telepono, ngunit sinadya niyang maging bastos. Nasaan ka? Buong araw kang hindi sumasagot ng tawag. Alam mo bang abala ako? Nanatiling tahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo, at pagkatapos ay narinig ang kalmadong boses ni Andrea. Fidel, mag-usap tayo. Ano ang pag-uusapan? Abala ako. Kailangan kong samahan si Sir Reyes ngayong gabi. Naghihintay ako sa iyo sa bahay. Pinutol ni Andrea. Umuwi ka na ngayon. Kung hindi, magsisisi ka. Ibaba ang telepono. Nakatitig si Fidel sa kanyang telepono at nag-init ang kanyang ulo. Naglakas loob siyang ibaba ang telepono sa kanya at naglakas loob pa siyang bantaan siya. Ngunit ang dalawang salitang magsisisi ka ay nagpakaba sa kanya. Si Andrea ay hindi kailanman nagsasabi ng masasamang salita. Nag-isip siya saglit at nagpadala ng mensahe sa assistant ni Sir Reyes. Humihingi ng paumanhin, sinasabing may emergency sa bahay at magpapareschedule. Pagkatapos ay umuwi siya. Maliwanag ang bahay. Pagkapasok ni Fidel, naamoy niya ang amoy ng pagkain. Ang paborito niyang nilagang baboy. Lumabas si Andrea mula sa kusina. Nakasuot ng apron. May hawak na mangkok ng sabaw. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado tulad ng dati. Nandito ka na? Maghugas ka na ng kamay. At kumain. Ang mga tanong na punong-puno sa isip ni Fidel ay natigil sa kanyang lalamunan. Sumimangot siya. Sinubukan ni Andrea na basahin ang kanyang mukha. Ngunit ngumiti lang siya ng mahina. Normal na normal. Saan ka pumunta kanina? Umupo siya. Ang kanyang tono ay hindi pa rin maganda. Pumunta ako sa prenatal check-up, sabi ni Andrea habang sinasandok siya ng kanin. Sabi ng doktor, malusog ang baby. Nawala ang kaunting pagkabalisa ni Fidel. Sigurado, nagdrama lang siya. Hindi ba't bumalik pa rin siya para magluto? Magkano ang nagastos sa prenatal check-up? Ibigay mo sa akin ang resibo. Ililipat ko ang kalahati sa iyo. Sabi niya. Huminto ang kamay ni Andrea. Itinaas ang kanyang tingin sa kanya. Fidel, 4 na buwan na akong buntis. At hindi mo pa ako sinasamahan sa prenatal check-up. Alam mo ba kung ano ang hitsura ng bata sa tiyan? Alam mo ba kung kailan siya unang gumalaw? Abala ako, sabi ni Fidel nang walang pasensya. Bukod pa rito, ang prenatal check-up ay pormalidad lamang. Ano pa ang maaaring mangyari? Ngumiti si Andrea. Ang ngiti ay napakahina, ngunit nagpakaba kay Fidel ng walang dahilan. Kumain na tayo. Hindi na niya ipinagpatuloy ang paksa. Sinandukan din niya ang kanyang sarili ng sabaw. Nga pala. Nasaan si Mama? Pumunta para maglaro ng mahjong.
Sinabi niyang uuwi siya maya-maya. Kumuha si Fidel ng isa pang piraso ng nilagang baboy. Ang lasa ay masarap pa rin gaya ng dati. Tandaan mo na pumunta sa supermarket bukas. Naubusan na tayo ng gatas. At sinabi ng nanay ko na gusto niya ng nido, kaya bilhan mo siya. Ang pera ay kanya-kanya pa rin. Tahimik na kumain si Andrea, hindi na nagsalita. Naramdaman ni Fidel na may kakaiba sa kanya ngayong araw, ngunit hindi niya masabi kung ano. Tila mas tahimik siya. Mas malalim ang tingin. Kapag tinitingnan niya siya, nawala na ang dating pagkaingat at pagpapanggap, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Ang mga babae ay nagiging emosyonal kapag buntis. Matapos kumain, niligpit ni Andrea ang mga plato. Nakaupo si Fidel sa sofa. Nanonood ng TV. Bigla siyang may naalala. Nga pala, kailangan mo pa ring magpakita kay Sir Reyes. Magpo-promote siya ng isang vice president sa susunod na buwan. At isa ako sa mga kandidato. Gusto ng asawa niya ang mga designs mo, kaya bigyan mo siya ng regalo at makipagkaibigan. Hindi ko ibibigay ang mga designs ko, sabi ni Andrea mula sa kusina, habang umaagos ang tubig. Bakit ka ganoon katinag? Nagreklamo si Fidel. Gagawin mo lang ang sinabi sa iyo. Anong halaga ng mga designs mo? Ang bag ng asawa ni Sir Reyes ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Hindi sumagot si Andrea. Inakala ni Fidel na pumayag siya at ipinagpatuloy ang panonood ng TV. May balita sa pananalapi na nagsasabing ang kilalang design brand na Celestial ay inakuha kamakailan ng isang internasyonal na grupo sa mataas na presyo. Inihayag ng founder na si Sofia na mag-iimbitahan siya ng isang misteryosong designer na sumali. Puro kalokohan na naman. Ngumiti si Fidel. Ano ang kikitain sa disenyo? Mas praktikal ang pananalapi. Lumabas si Andrea mula sa kusina. Pinunasan ang kanyang mga kamay. Fidel, pag-usapan natin ang tungkol sa kanya-kanya. Ano pa ang pag-uusapan? Napirmahan na ang kasunduan, hindi ba? Napirmahan na. Sabi ni Andrea. Ngunit kailangan nating linawin ang ilang detalye. Umupo siya sa harap at naglabas ng isang papel. Ito ang aking mga karagdagang probisyon. Pakitingnan. Kinuha ni Fidel. Habang binabasa niya, lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Moral damages? Kompensasyon sa mga ginastos at sakripisyo ko sa bahay? Andrea, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, kalmadong sabi ni Andrea. Ayon sa kasunduan, ang mga gastusin sa pera ay kanya-kanya. Kung gayon, ang paggawa at emosyonal na pamumuhunan ay dapat ding kanya-kanya. Pagkatapos kong mabuntis, ako ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Ang bahagi ng paggawa na ito ay dapat bayaran sa kalahati ayon sa market price. Ikaw ay malamig sa akin. Ang iyong mga salita ay nagdulot sa akin ng emosyonal na stress. Ang bahagi ng emosyonal na pagkalugi na ito ay dapat ding palitan ng pera. Nagalit si Fidel at tumayo. Andrea, huwag kang sumobra. Ipinapatupad ko lang ang konsepto mo ng kanya-kanya. Tiningnan ni Andrea siya. Ang kanyang tingin ay maliwanag. O sasabihin mo na, ang kanya-kanya mo ay para lamang sa mga bahagi na kapakipakinabang sa iyo. Natigilan si Fidel. Hindi makapagsalita. Tinitigan niya si Andrea. At bigla niyang naramdaman na ang babaeng ito ay ibang-iba sa kanya. Kailan naging ganoon kataray ang tahimik at masunuring si Andrea, na sumusunod sa bawat salita niya. Hindi ako pipirma. Itinapon niya ang papel sa mesa. Kung hindi ka masaya, pwede kang makipaghiwalay. Sa wakas ay nasabi niya ito. Sumagi sa isip ni Fidel ang ideyang ito, at pagkatapos ay nagsisi siya. Hindi niya talaga gustong makipaghiwalay. Binibiro niya lang siya. Si Andrea ay 4 na buwan ng buntis, at wala siyang trabaho. Laging inakala niya na siya ay isang maliit na designer lamang, na may maliit na kita. Paano siya mabubuhay nang wala siya? Naghintay siya kay Andrea na sumuko, umiiyak na huwag makipaghiwalay. Ngunit tinitigan lang siya ni Andrea. Nang matagal, pagkatapos ay ngumiti siya. Mabuti, sabi niya. Paghihiwalay. Nagulat si Fidel. Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Paghihiwalay. Tumayo si Andrea at kinuha ang isang dokumento.
mula sa drawer ng coffee table. Ito ang waiver of rights at kasunduan sa custody. Inihanda na ng abogado ko, inilapag ni Andrea ang dokumento sa mesa. Pirmahan mo na ibinibigay mo sa akin ang buong custody ng bata at ang iyong bahagi sa conjugal properties natin. Hindi makapaniwala si Fidel sa kanyang narinig. Kinuha niya ang kasunduan, binuklat ang ilang pahina, at lalong naging maputla ang kanyang mukha. Nababaliw ka na ba? Pangkabuhayan at emosyonal na pang-aabuso, Fidel. Economic at psychological abuse sa ilalim ng VA law. Malamig na tugon ni Andrea. Pirmahan mo ito pabor sa akin, at hindi ko gagamitin ng mga ebidensya para ipakulong ka o sirain ang karera mo. Pagkatapos nito, isusunod ko na ang petition for annulment natin. Ang boses ni Andrea ay parang nagbabasa ng menu. Kung hindi ka sasang-ayon, magsasampa tayo ng kaso sa korte. Pagkatapos, ang ebidensya ng paglilipat mo ng ari-arian sa panahon ng kasal at ang iyong pag-record ng mga irregularidad sa trabaho ay magiging ebidensya sa korte. Nirecord mo? Nangolekta ka ng ebidensya? Nanginginig ang boses ni Fidel. Andrea, sinadya mo to. Sineet up mo ako. Ikaw ang unang nag-set up at nang ipit sa akin. Ang tingin ni Andrea ay sa wakas ay naging malamig. Mula nang pilitin mo akong pirmahan ang kanya-kanya na kasunduan. Mula nang paulit-ulit mo akong ipinagwalang bahala. Mula nang hindi mo pinansin ang pananakit sa akin ng nanay mo. Fidel, hindi ako bobo. Mahal lang kita, kaya tiniis ko. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Kinuha niya ang panulat at inabot sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Fidel. Tinitigan niya si Andrea. Tinitigan ang babaeng akala niyang lubos niyang kontrolado. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman niya ang takot. Hindi ako pipirma. Umatras siya. Andrea, nagkamali ako. Huwag tayong makipaghiwalay, okay? Pupunitin ko ang kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Okay? Huli na. Umiling si Andrea. Mula nang iminungkahi mo ang kanya-kanya na kasunduan. Tapos na tayo. Tiningnan niya ang orasan sa dingding. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung hindi ka pipirma pagkatapos ng 3 araw, magsasampa ako ng kaso. Pagkatapos, mas marami kang mawawala. Matapos sabihin ito, tumalikod siya at umakyat sa itaas. Nakatayo si Fidel sa walang laman na kwarto. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang katawan. Sumugod siya sa itaas at binuksan ang pinto ng kwarto. Nag-iimpake si Andrea. Saan ka pupunta? Uuwi sa bahay ng aking magulang, sabi ni Andrea nang hindi lumilingon. Sa loob ng 3 araw na ito, magpalamig muna tayo. Tawagan mo ako kapag nakapag-isip ka na. Ang bata? Paano ang bata? Huminto ang galaw ni Andrea. Tumayo siya at hinaplos ang kanyang tiyan. Maayos ang bata, sabi niya. Pagkatapos, hinila niya ang kanyang maleta at lumabas sa kanya. Sumakay si Andrea sa taxi at nawala sa dilim sa unang araw pagkaalis ni Andrea. Inakala ni Fidel na nagdrama lang siya at babalik kapag naubusan na ng pera. Ngunit lumipas ang mga araw. Nakablock ang kanyang numero. At hindi niya mahanap si Andrea. Hanggang sa isang hapon, dumating si Attorney Claire sa kanilang bahay dala ang mga papeles ng annulment at mga ebidensya ng pagtataksil ni Fidel at mga irregularidad nito sa trabaho. Kung isusumite ang mga ebidensyang ito sa korte at sa iyong brokerage firm. Kalmadong sabi ni Attorney Claire. Ano sa tingin mo ang magiging resulta? Nanginginig ang mga kamay ni Fidel. Sa wakas ay naintindihan niya. Hindi nagdadrama si Andrea. Gusto ko siyang makita. Itinaas niya ang kanyang ulo. Payagan mo akong makita siya minsan. At pipirmahan ko. Kinabukasan ng hapon, nagkita sila sa isang coffee shop. Pumasok si Andrea. Nakasuot siya ng maluwag na light brown na trench coat. Maayos na itinago ang kanyang tiyan. Sa dami ng problema ni Fidel, hindi na niya napansin ang pisikal na pagbabago ni Andrea. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig at walang emosyong mga mata nito. Andrea. Tumayo siya. Nanginginig ang boses. Pwede ba nating pag-usapan ito? Babawi ako sa'yo, pati na sa bata. Ipang-anganak ko ang bata.
at aalagaan ko ng mabuti. Ngunit mula nang pilitin mo akong magkanya-kanya, nawalan ka na ng karapatang maging ama, malamig na sabi ni Andrea. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo at sa iyong pamilya ang buhay ko. Pirmahan mo na ito. Gusto ko nang matapos to. Pumayag si Miss Andrea na huwag nang ituloy ang kasong VAWC kapalit ng iyong mabilis na pagpirma at pagpayag sa annulment. Singit ni Attorney Claire, itinutulak ang mga dokumento. Ito ang huling pagkakataon mo, Mr. Fidel. Bawat salita ni Andrea ay parang kutsilyo. Kinuha ni Fidel ang panulat at nilagdaan ang kanyang pangalan sa mga papeles. Bawat pirma ay parang hinihiwa ang kanyang sariling laman. Matapos pirmahan, para siyang naubusan ng lakas. Sinuri ni Andrea ang pirma at tumayo. Andrea, tawag ni Fidel. Ako, nagkamali ako. Hindi tayo maghihiwalay, okay? Matagal na nanatiling tahimik si Andrea. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mahina. Fidel, may ilang pagkakamali na. Isang beses lang ay sapat na. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Sumakay si Andrea sa isang itim na kotse na naghihintay sa labas. Ang nagmamaneho ay walang iba kundi si Sofia. Dahan-dahang umalis ang kotse. Nawala sa kanto. Nilinis din ni Attorney Claire ang kanyang gamit at tumayo para magpaalam. Mr. Fidel, makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag naayos na ang annulment decree. Bukod pa rito, pinasabi ni Miss Andrea sa akin na sabihin sa iyo ang isang bagay. Ano? Sabi niya. Salamat sa pagpapalaya sa kanya. Umalis din si Attorney Claire. Mag-isa si Fidel sa coffee shop, tinitingnan ang mga taong dumadaan sa labas. Malamig na ang kape sa mesa. Tulad ng kanyang puso, bigla niyang naalala. 3 taon na ang nakakaraan. Sa coffee shop ding ito, unang beses siyang nag-propose kay Andrea. Noong panahong iyon, matamis ang ngiti niya nang sinabi niyang oo. May mga bituin sa kanyang mga mata at ngayon, sinabi niyang, salamat sa pagpapalaya sa kanya. Nag-vibrate ang telepono niya. Tawag mula sa kanyang ina. Fidel, paano ang negosasyon? Pumayag na ba ang mangkukulam na bumalik? Sinasabi ko sa'yo, kung babalik siya, kailangan mo siyang turuan ng aral, paluhurin siya, at aminin ang kanyang pagkakamali. Ibaba ni Fidel ang telepono. Nahulog siya sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. At sa wakas, ay umiyak. Ngunit hindi niya alam. Ang nawala sa kanya ay higit pa kay Andrea. Sa itim na kotse, isinuot ni Andrea ang kanyang seatbelt at huminga ng malalim. Ayos ka lang? Lumingon si Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalasakit. Ayos lang. Ngumiti si Andrea, isang ngiti ng pagpapalaya. Hindi pa ako naging ganito kaayos. Si Sofia ang boss ng Celestial at matalik na kaibigan ni Andrea mula sa kolehiyo. Nang mabuntis si Andrea, si Sofia ang patuloy na nag-alaga sa kanya at tinulungan siyang ilihim ang lahat mula sa lahat. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Sofia habang sinimulan ang kotse. Magpapahinga muna ako at aalagaan ang aking sarili. Hinaplos ni Andrea ang kanyang tiyan. At pagkatapos ay magsisimulang muli. Ate Sofia, available pa ba yung offer na sinasabi mo? Oo. Siyempre. Naliwanagan ang mga mata ni Sofia. Ang posisyon ng design director sa Star International ay laging nakalaan para sa iyo. Naghihintay lang ako na manganak ka at bumalik na parang isang reyna. Tiningnan ni Andrea ang labas ng bintana. Ang langit ay asul at maganda ang sikat ng araw. Nagring ang kanyang telepono. Mensahe mula sa kanyang ina. Andrea, tapos na ba ang pag-uusap? Nagluto ako ng sabaw para sa iyo. Umuwi ka na agad para uminom. Nag-reply siya. Tapos na, pauwi na. Pagkatapos ay nagpadala ng isa pang mensahe. Ma, gusto ko ng pansit na luto mo. Sige, reply ng kanyang ina. Magluluto ako ngayon ng pansit canton. Paborito mo. Ngumiti si Andrea. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit higit sa lahat may pag-asa. Umalis ang kotse sa syudad, patungo sa kanyang bagong buhay.
Walang kanya-kanya, walang kalamigan, walang pagkalkula. Tanging ang mga taong nagmamahal sa kanya, at ang kanyang minamahal, at ang kanyang paparating na sanggol. Nilagdaan ni Fidel ang kasunduan sa paghihiwalay. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit 4 na araw pagkatapos, aksidente niyang nakita si Andrea sa mall. Sinadya ni Andrea na magsuot ng oversized na trench coat at hinigpitan ang sinturon sa itaas ng baywang. Dahil dito, tuluyang naitago ang kanyang umbok. Sa paningin ni Fidel, bumalik sa pagiging flat ang tiyan niya at tila ba wala itong pinagbubuntis. Magkatabi sila ng isang gwapong lalaki. Masaya ang ngiti. Sumugod siya, puno ng pagkalito at galit. Ang bata? Andrea, nasaan ang ating anak? Bakit ganyan ang katawan mo? Hindi pa sumasagot si Andrea. Nang biglang sumagot ang lalaki. Mr. Fidel, mangyaring lumayo ka sa aking asawa. Nagulat si Fidel. Narinig ni Fidel ang salitang iyon at umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang binato siya ng martilyo. Umakmang umatras siya ng 2 hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa flat na tiyan ni Andrea. At pagkatapos ay biglang tumingala, tinitigan ang lalaking nakaharang sa kanyang harapan. Ang lalaki, sa edad na 30, ay nakasuot ng maayos na dark gray suit, matangkad, at may mahinahon na personalidad. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa harap ni Andrea, ang isa naman ay nakababa sa kanyang tagiliran, na nagpapakita ng isang simple ngunit mahal na relo. Ngayon, malamig niyang tinititigan si Fidel. Ang kanyang tingin ay puno ng paglayo at babala. Anong tawag mo sa kanya? Nanginginig ang boses ni Fidel. Andrea, ano ang nangyayari? Sino siya? Marami ang tao sa mall. At mayroon nang nakatitig. Dahan-dahang hinila ni Andrea ang manggas ng lalaki. Senyas na lumayo siya. Pagkatapos ay umusad siya ng isang hakbang at kalmadong tiningnan si Fidel na parang tinitingnan ang isang walang kwentang estranghero. Mr. Fidel, na-file na ang ating petition for annulment, pati na rin ang Temporary Protection Order, TPO, sa ilalim ng VAO-BUSI Law. Laban sa iyo dahil sa pangkabuhayan at emosyonal na pang-aabuso. Kalmado niyang sabi, ang personal kong buhay ay hindi na kailangan pang iulat sa iyo. 4 na araw pa lang ang nakalipas? 4 na araw? Itinaas ni Fidel ang kanyang boses. May mapapangasawa ka na agad na iba? Andrea, gaano karaming bagay ang itinago mo sa akin? At ang bata, nasaan ang ating anak? Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Andrea, ngunit pinigilan siya ng lalaking nakasuot ng suit. Mr. Fidel? Magpakatino ka, kalmadong sabi ng lalaki. Ngunit ang kanyang boses ay may kapangyarihan na hindi mapapasubalian. Kung magkakamali ka pa, tatawagin ko ang security. Anong karapatan mo? Naging pula ang mga mata ni Fidel. Ito ay pagitan namin. Ngayon, ako ang personal na nagpoprotekta sa kanyang mga karapatan, matigas na sabi ng lalaki. Kung hahakbang ka pa, ipapaaresto kita. Tiningnan ni Andrea ang kaguluhan. At huminga ng malalim. Lumingon siya kay Fidel. Ang kanyang tingin ay walang galit o sama ng loob, tanging pagod lang. Fidel, tapos na tayo. Sinabi ko na sa iyo noong araw na pumirma tayo. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa iyo ang buhay ko. Tungkol sa bata, hinaplos niya ang kanyang tiyan, na talagang flat pa rin, maayos siya, ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Anong ibig mong sabihin na wala itong kinalaman sa akin? Iyan ang aking anak. Itinuro ni Fidel ang kanyang tiyan. Ang iyong tiyan ay flat lang 4 na araw na ang nakakaraan. Ano ang ginawa mo sa kanya? Masyadong malakas ang boses niya. At mas marami ang nagkumpulan. Mayroon nang kumukuha ng litrato. Gamit ang kanilang telepono. Bahagyang kumunot ang noo ni Andrea. Agad na napansin ito ng lalaki sa tabi niya. Kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Manager Lim. Nasa 3rd floor ako ng baby section. May nanggugulo dito. Pababaan niyo ng security.
at i-escort ang lalaking ito palabas ng mall. Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono. Hindi na muling sinulyapan si Fidel. Yumuko siya at mahinang sinabi kay Andrea, "Umalis na tayo." Tumango si Andrea at huling tiningnan si Fidel. "Bahala ka na sa sarili mo." Tumalikod ang dalawa upang umalis. "Huwag kang umalis!" Sumugod si Fidel upang pigilan sila. Ngunit dinakip siya ng dalawang security guard ng mall. "Sir, pakalmahin mo ang iyong sarili. Bitawan niyo ako. Asawa ko iyan. Buntis siya ng anak ko." Pagpupumiglas ni Fidel. Nakatitig sa likod ni Andrea. Huminto si Andrea, hindi lumilingon. Pumasok siya sa elevator, kasama ang lalaki. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng elevator. Pinutol ang mga hysterical na sigaw ni Fidel. Matapos palayasin ng security sa mall, nakatayo si Fidel sa mataong kalye. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mainit ang sikat ng araw noong Abril. Ngunit, naramdaman niya ang matinding lamig. Ang flat na tiyan ni Andrea, ang lalaking nagpoprotekta sa kanya, at ang salitang asawa. Hindi mabilang na mga larawan ang nagbunga sa kanyang isip. "Imposible! Hindi ito posible!" Nabulong niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at baliw na tinawagan ang telepono ni Andrea. Patay pa rin! Tinawagan niya ulit ang bahay ng kanyang ina. Sumagot ang telepono this time. Ang sumagot ay ang ina ni Andrea, si Aling Lita. "Hello? Ma? Nasaan si Andrea?" Pakipakiusapan siyang sagutin ang telepono. Nagsalita ng mabilis si Fidel. Nanatiling tahimik ang kabilang dulo ng linya ng ilang segundo. Ang boses ni Aling Lita ay malamig na parang yelo. "Fidel, wala nang kinalaman sa iyo ang anak ko. Mangyaring huwag ka nang tumawag pa. Ma, nakikiusap ako. Payagan mo akong makipag-usap kay Andrea. Gusto ko lang linawin. Ano ang nangyari sa bata? Ipinlaglag ba niya? Ipinlaglag ba niya ang bata? Wala nang kinalaman sa iyo kung ano ang nangyari sa bata." Malamig na sabi ni Aling Lita. "Hindi ba't masaya ka nang pumirma ka sa kasunduan? Ngayon ka pa mag-aalala sa bata? Huli na. Ma, nagkamali ako. Nagkamali ako talaga." Halos umiiyak si Fidel. "Payagan mo akong makita siya. Kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang. Hindi na kailangan." Pinutol siya ni Aling Lita. "Masaya na ngayon si Andrea. Huwag mo na siyang guluhin pa. At huwag mo na akong tawagin na, Ma. Wala na akong manugang na katulad mo." Ibaba ang telepono. Tinawagan ulit ni Fidel. Ngunit hindi na ito sumasagot. Maliwanag na na-block din ang kanyang numero. Nakatayo siya sa kalye. Nakahawak sa kanyang telepono, na parang tanga. Nagbigay ng kakaibang tingin ang mga dumadaan. "Sir, ayos ka lang po ba?" Maingat na tanong ng isang dalagita na dumaan. Agad na natauhan si Fidel. Itinago niya ang kanyang telepono at dahan-dahang lumakad. Isang ideya lang ang nasa kanyang isip. Hanapin si Andrea at linawin ang lahat. Ngunit saan siya hahanapin? Hindi niya alam ang eksaktong address ng bahay ng mga magulang ni Andrea. Sa loob ng 3 taon ng kasal, 2 beses lang siyang pumunta at umalis kaagad pagkatapos ng Noche Buena. Hindi man lang niya naaalala ang numero ng bahay. Hindi niya alam kung sino ang mga kaibigan ni Andrea. Bihira siyang magdala ng mga kaibigan sa bahay. At hindi rin siya nagtatanong. Hindi niya man lang alam kung saan gustong pumunta si Andrea. Bukod sa trabaho at bahay, tila wala na siyang ibang pupuntahan. Sa sandaling iyon, natakot si Fidel. Nalaman niya na wala siyang alam tungkol sa kanyang asawa. Malungkot na umuwi siya. Nanonood ng TV ang kanyang ina sa sala. "Nandito ka na?" Tanong ng kanyang ina nang hindi lumilingon. "Bakit ang aga mo ngayon?" "Nga pala, may ipinakilala sa akin ng tita mo na magandang babae. Maayos ang kanyang kondisyon. Pakikita sa kanya minsan. Si Andrea, ganoong klase ng babae. Kung naghiwalay, naghiwalay. Hahanap ako ng mas maganda para sa iyo." "Ma!" Pinutol siya ni Fidel. Ang kanyang boses ay naging garalgal. "Andrea,
Ipinlaglag niya siguro ang bata. Ano? Biglang lumingon ang kanyang ina. Nanlalaki ang mga mata. Diyos ko! Ipinagpalaglag niya? Kriminal ang babaeng iyan. Iyan ay pagpatay sa apo ko. Idedemanda ko siya at ipapakulong. Nakita ko siya sa mall kanina. Flat ang tiyan niya. May kasama siyang mayamang lalaki na nagpoprotekta sa kanya at nagbanta pang ipapaaresto ako. Nahulog si Fidel sa sofa. Nakatakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. 4 na araw lang. 4 na araw lang, ma. Paano niya magagawa sa iba? Nagulat ang kanyang ina ng ilang segundo at pagkatapos ay biglang pumalakpak sa kanyang hita. Naintindihan ko. Matagal ko nang sinabi na hindi siya disenteng babae. Tiyak na matagal na siyang may relasyon sa lalaking iyon. Ang batang pinagbubuntis niya ay baka hindi sa iyo. Ngayon na naghiwalay na siya, pwede na siyang makipagrelasyon sa iba. Imposible. Biglang tumingala si Fidel. Ang bata ay tiyak na sa akin. Tama ang bilang ng buwan. Paano mo nalaman na tama ang oras? Sumigaw ang kanyang ina. Kung ano ang sinasabi niya, pinaniniwalaan mo? Sinasabi ko sa iyo, nang pirmahan niya ang kasunduan sa paghihiwalay, napakabilis niya. Tiyak na matagal na siyang naghahanap ng kapalit. Ang babaeng iyon ay masyadong tuso. Gulo ang isip ni Fidel. Pagtataksil ni Andrea? Hindi sa kanya ang bata? Hindi. Hindi mangyayari. Hindi ganoon si Andrea. Sa loob ng 3 taon ng kasal, umuuwi siya sa bahay, sa oras araw-araw. Ang kanyang telepono ay bukas para sa kanya. At sa WeChat, ang tanging kausap niya ay mga kasamahan o pamilya. Wala siyang kahit isang kaibigang lalaki. Ngunit sino ang lalaking iyon? Ano ang tawag niya sa kanya na asawa? At bakit 4 na araw lang ang nakalipas matapos ang paghihiwalay? Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito maaaring balewalain. Kinuha ng ina ni Fidel ang telepono. Kailangan kong tawagan at tanungin siya kung saan niya dinala ang bata. Iyan ang apo ng pamilya natin. Sinubukan niyang hanapin ang numero ni Aling Lita at tinawagan. Matagal, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ulit, ngunit ibinaba. Sa ikatlong tawag, sa wakas ay sumagot. Aling Lita, nasaan ang anak mo? Nasaan ang apo ko? Agad na tanong ng kanyang ina, mula sa kabilang dulo ng linya. Narinig ang malamig na boses ni Aling Lita. Ang apo mo? Hindi naman binanggit ni Fidel ang apo nang pumirma siya sa paghihiwalay. Hindi ba? Ngayon ka pa naghahanap ng apo? Huli na. Anong ibig mong sabihin? Mas mahina ang boses ng kanyang ina. Ipinlaglag ba ni Andrea ang bata? Sinasabi ko sa iyo, iyan ay pagpatay. Idedemanda ko siya. Demanda? Ngumiti ng malamig si Aling Lita. Ano ang gagamitin mo para magdemanda? Ang kasunduan sa paghihiwalay na personal na nilagdaan ni Fidel, may nakasulat doon na ang bata ay sa kanya at walang kinalaman sa iyong pamilya. Ngayon ka pa nag-aalala sa apo mo? Noong pilitin mo ang aking anak na magkanya-kanya, bakit hindi mo inisip na iyan ang apo mo? Kung gayon, buhay pa ba ang bata? Buhay man o hindi? Wala nang kinalaman sa inyo, matigas na sabi ni Aling Lita. Mula ngayon, huwag ka nang tumawag pa. Magkanya-kanya na ang anak ko at ang inyong pamilya. Ibinaba ulit ang telepono. Galit na galit ang ina ni Fidel at ibinato ang kanyang telepono. Napakasama talaga ng pamilyang iyan. Nakatitig si Fidel sa sofa, hindi gumagalaw. Ang pag-uusap ng kanyang ina at ni Aling Lita ay parang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Walang kinalaman sa pamilya natin. Oo. Siya mismo ang pumirma sa kasunduan. Siya mismo ang nagsabi na ang bata ay sa iyo. Ngunit ngayon, nagsisisi siya. Desperado siyang nagsisisi. Kung mababalik lang ang oras, hindi na niya kailanman imumungkahi ang kanya-kanya. Hindi na niya kailanman ipagwawalang bahala si Andrea. Hindi na niya kailanman. Nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe mula kay Marco, ang kasamahan niya. Sir? Nabasa mo ba ang balita sa industriya ngayon? Pagkatapos na bilhin ng Celestial ng Star International, ipinakilala ang bagong design director ngayon.
Nabalitaan ko na isa siyang batang babae at nagtatrabaho pa rin kahit buntis. Pinupuri siya ng industriya. May kalakip na larawan. Binuksan ni Fidel ang larawan. Sa news photo, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa entablado ng press conference. Nakasuot ng off-white business suit, bahagyang umbok ang tiyan, at may tiwala sa sarili ng ngiti. Si Andrea, ang headline ay nagsasaad. Ipinakilala ang bagong design director ng Star International, si Andrea, na inihayag na papatnubayan ang koponan sa pagbuo ng isang bagong linya ng brand. Nanginginig ang mga kamay ni Fidel. Star International? Ang kilalang internasyonal na fashion group? Design director? Hindi ba't simpleng designer lang si Andrea? Kailan siya naging director? At ang kanyang tiyan, flat lang sa mall. Bakit umumbok na naman sa larawan? Nag-zoom in siya sa larawan at tiningnan itong mabuti. Tama, kahit na maayos ang pagkakayari ng suit, makikita pa rin ang kurba ng tiyan. Hindi bababa sa 4 o 5 buwan na ang pagbubuntis. Ano ba talaga ang nangyayari? Gulo ang isip ni Fidel. Naalala niya ang kanyang kasamahan. Fidel, ano ang tinitingnan mo? Nilapitan siya ng kanyang ina. Nang makita niya ang larawan, nagulat din siya. Hindi ba't si Andrea iyan? Paano siya naging design director ng Star International? Garalgal ang boses ni Fidel. Hindi natin siya kailanman. Lubos na nakilala. Nagbukas ng bibig ang kanyang ina. Gustong may sabihin, ngunit walang lumabas na salita. Nanonood ng lokal na balita sa TV. Biglang lumipat ang screen sa isang charity gala. Sa red carpet, isang mag-asawa ang naglalakad nang magkahawak kamay. Ang lalaki ay ang lalaking nakita niya sa mall kanina, nakasuot ng suit, at ang babaeng nakakapit sa kanyang braso ay si Andrea. Nagpalit siya ng silver evening gown. Nakapusod ang kanyang buhok at may eleganteng makeup. Ang kanyang tiyan ay malaki na sa ilalim ng fitted gown. Nakaharap sa kamera. Siya ay ngumingiti ng maganda. Ang kanyang personalidad ay elegante. Hindi siya ang tahimik at masunuring asawa na naaalala ni Fidel, masiglang ipinakilala ng host. Ngayon, pumapasok ang CEO ng Star International, Mr. Enrique, at ang kanyang partner na si Miss Andrea. Si Miss Andrea ay siya ring bagong design director ng grupo. Ayon sa balita, siya ay 4 na buwan ng buntis. At masasabing nagtagumpay sa parehong karera at pamilya. CEO's partner? Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Si Andrea ay kasintahan ng CEO ng Star International? Hindi! Hindi ito posible! Nakatitig si Fidel sa TV screen. Ang kanyang buong katawan ay parang yelo. Enrique, CEO ng Star International? Kasintahan ni Andrea? Kailan pa naging sila? Buntis si Andrea ng 4 na buwan. Kaninong anak iyon? Hindi mabilang na mga tanong ang bumulwak sa kanyang isip. Naramdaman ni Fidel na umikot ang mundo. Naalala niya ang kalmadong tingin ni Andrea noong araw ng paghihiwalay, ang kanyang mabilis na pagpirma, at ang kanyang mga salitang, "Salamat sa pagpapalaya sa akin." Kaya pala, may mas magandang pinuntahan na siya. Kaya pala, siya ang pinabayaan. Nagring ulit ang telepono niya. Tawag mula sa opisina. Vice President. Mangyaring pumunta kaagad sa opisina. Nakatanggap ang Board of Directors ng anonymous report tungkol sa iyong mga irregularidad sa ilang nakaraang proyekto. Kailangan mong ipaliwanag ng personal ngayon. Nabitawan ni Fidel ang kanyang telepono. Nahulog ito sa sahig at nagkabasag-basag ang screen, tulad ng kanyang buhay. Sa top floor ng Star International, sa opisina ng CEO. Nakaupo si Andrea sa sofa. May hawak na isang baso ng mainit na gatas. Tinitingnan ang cityscape sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw at abala ang trapiko. Ang syudad na ito, kung saan siya nanirahan ng maraming taon, ay tila pamilyar ngunit kakaiba. Kinakabahan ka pa ba? Lumapit si Enrique, umupo sa tabi niya, at inabot sa kanya ang isang velvet box. Binuksan ni Andrea. Sa loob ay isang eleganteng kwintas na diamante,
na may snowflake na pendant na kumikinang sa ilaw. Matagumpay ang press conference ngayong araw. Ngumiti si Enrique. Ito ang regalo. Ang iyong hitsura sa entablado ay kumikinang. Hinaplos ni Andrea ang kwintas at naramdaman ang init sa kanyang puso. Ngunit umiling pa rin siya. Masyadong mahal. At tayo ay engaged lang sa kasunduan. Hindi ko maaaring tanggapin ang ganoong mamahaling regalo. Ilang linggo bago siya umalis, aksidenteng nakilala ni Andrea si Enrique sa law office. Noong panahong iyon, palihim siyang kumokonsulta tungkol sa paghihiwalay. Si Enrique ay naroon upang kausapin ang abogado tungkol sa family matters. At nakita niya si Andrea, na nakaupo mag-isa sa waiting area, nagpipigil ng luha. Nalaman niya kalaunan na ang kapatid ni Enrique ay roommate ni Andrea sa kolehiyo at madalas nitong binabanggit ang talentado, ngunit malungkot na nakatatanda. Naaalala ni Enrique ang pangalang ito. Kalaunan, ginamit ni Enrique ang kanyang impluwensya at ang pinakamagagaling na abogado ng Star International upang mapabilis ang pag-file ng petition for annulment at makakuha ng protection order laban kay Fidel sa loob lamang ng ilang araw. Pagkatapos nito, iminungkahi niya ang isang pekeng relasyon. Kailangan ko ng mapapangasawa sa pangalan upang pigilan ang board of directors at ang pamilya ko. Napilitin akong magpakasal sa anak ng isang political family. Sa ngayon, magpapanggap tayong engaged. At kapag lumabas na ang annulment mo, saka tayo magpapakasal na may prenuptial agreement, isang business deal na may mutual benefit. Nag-isip si Andrea ng 3 araw at pumayag. Simple lang ang kasunduan. Magsasama sila at mananatili ang kasunduan hanggang 1 taong gulang ang bata. Sa panahong ito, hindi sila makikialam sa personal na buhay ng isa't isa at magpapanggap na isang mapagmahal na mag-asawa sa publiko. Magbibigay si Enrique ng legal na proteksyon at suporta sa buhay. Si Andrea naman ay kailangang sumama sa kanya sa mga kinakailangang kaganapan. Kapag natapos ang term, maghihiwalay sila ng mapayapa. Magbibigay si Enrique kay Andrea ng makatarungang kompensasyon. Ito ay isang transaksyon na may kanya-kanyang pakinabang. Ngunit mas marami pa ang ginawa ni Enrique kaysa sa kasunduan. Tinulungan niya si Andrea na makipag-ugnayan sa pinakamahusay na obstetrician. Inayos ang nutritionist upang mapanatili ang kanyang kalusugan. At nang bilhin ng Celestial ng Star International, ipinagmalaki niya si Andrea at ginawa siyang design director. Ang iyong talento ay hindi dapat itago, ang sabi niya. Nagpapasalamat si Andrea sa kanya, ngunit lagi niyang pinapaalala sa kanyang sarili na ito ay isang transaksyon lamang. Hindi siya dapat ma-in love. Suotin mo na lang. Bagay sa'yo. Kinuha ni Enrique ang kwintas, inikot sa kanyang likod, at dahan-dahang isinuot sa kanya. Hindi ka ba sinaktan ni Fidel sa mall kanina? Hindi. Naalala ni Andrea ang nangyari kanina, at bahagyang kumunot ang noo. Hindi ko lang inaasahan na makikita ko siya. Kailangan ko bang asikasuhin? Kalmadong sabi ni Enrique. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumamig ng bahagya para hindi na siya magpakita sa harap mo. Umiling si Andrea. Hindi na kailangan. Tapos na kami. Hanggat hindi na siya mangungulit, hindi ako magkukusa na guluhin siya. Masyado kang mabait. Umupo si Enrique sa harap niya. Ngunit kasama ako. Hindi na siya maglalakas loob pa. Hinaplos ni Andrea ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig ay nagpapakalma sa kanya. Tumingala siya kay Enrique. Mr. Enrique, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngunit wala ang mga ito sa ating kasunduan. Hindi mo na kailangan akong tawagin na Enrique. Pinutol siya ni Enrique. Kung magpapanggap tayo, kailangan nating maging totoo, hindi ba? At, huminto siya. Ang kanyang boses ay naging mas banayad. Masaya akong gawin ang mga ito para sa iyo. Wala itong kinalaman sa kasunduan. Mabilis na tumibok ang puso ni Andrea. Umiwas siya ng tingin. Kumatok sa pinto ng opisina. Pumasok ang assistant. Sir, Madam,
Handa na po ang hapunan. Mabuti. Tumayo si Enrique. Inabot niya ang kanyang kamay kay Andrea. Halika na, misis ko. Ngayong gabi, gusto kang makita ng mga magulang ko. Humiga ng malalim si Andrea. Inilagay niya ang kanyang kamay sa palad nito. Ngayong pinili na niya ang landas na ito, kailangan niya itong ipagpatuloy. Gulo na ang pamilya Fidel. Si Fidel ay suspendido sa trabaho at iniimbestigahan. Nabalitaan na napakadetalyado ng report, kasama ang maraming akusasyon tulad ng pagsisinungaling sa datos ng proyekto, pagtanggap ng kickback mula sa mga kasosyo, at maging ang paggamit ng pondo ng kumpanya. Kung mapatunayan, hindi lamang mawawalan siya ng trabaho, ngunit maaari rin siyang maharap sa legal na responsibilidad. Nag-aalala ang kanyang ina at tumatawag sa lahat para humingi ng tulong, ngunit ang mga kaibigan na minsang malapit ay hindi sumasagot ng tawag o sinasabing wala silang magagawa. Tiyak na si Andrea ang may gawa. Galit na galit siya. Ang mangkukulam na iyon, ngayong nakakuha na siya ng mas mataas na posisyon. Naghihiganti na siya sa atin. Nahulog si Fidel sa sofa, balbas sarado, at walang buhay ang kanyang mga mata. Hanapin si Andrea. Paano? Ngayon, siya ang asawa ng CEO ng Star International. May bodyguards na, kasama saan man siya magpunta. Nakatira siya sa isang gated community na may mahigpit na seguridad. Hindi nga siya makapasok sa gate. At kahit mahanap niya siya, tutulungan ba siya ni Andrea? Naalala niya ang tingin ni Andrea noong araw ng paghihiwalay. At kinilabutan si Fidel. Iyon ay ang kapayapaan pagkatapos ng tuluyang pagsuko. Ang pagiging determinadong putulin ang lahat. Hindi siya tutulungan ni Andrea. Ma, wag mo na akong abalahin. Garalgal ang boses ni Fidel. Ang ginawa ko ay pananagutan ko. Pananagutan mo ano? Umiyak ang kanyang ina. Kung makukulong ka, paano ako mabubuhay? Kasalanan ito ni Andrea. Ang malas na babae. Kung hindi dahil sa kanya, paano ka? Ma! Biglang itinaas ni Fidel ang kanyang boses. Sapat na. Huwag mo nang banggitin si Andrea. Tumayo siya. Namumula ang kanyang mga mata. Ako ang may kasalanan sa kanya. Nararapat lang sa akin. Alam mo ba, napanaginipan ko siya kagabi. Napanaginipan ko ang mga panahon. Nakakapapakasal lang namin. Araw-araw, gumigising siya ng maaga para maghanda ng almusal para sa akin. Inis na inis ako sa kanya at sinisigawan ko pa siya. Ngayon, naiisip ko, isa akong gago. Nagulat ang kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang anak na nawawala ng pag-asa, hindi makapagsalita. Pinunasan ni Fidel ang kanyang mukha, kinuha ang kanyang jacket at lumabas. Saan ka pupunta? Susuko sa autoridad. Hindi lumingon si Fidel. Ang mga pagkakamali ay kailangang aminin. Nagsara ang pinto. Iniwan ng kanyang ina na mag-isa sa walang laman na sala. Sa wakas ay umiiyak ng malakas. Ang family dinner ng pamilya ni Enrique ay ginanap sa isang ancestral house na may Spanish colonial style sa labas ng syudad. Unang beses na nakita ni Andrea ang mga magulang ni Enrique. At medyo kinakabahan siya. Ang ina ni Enrique ay isang eleganteng babae. Hinawakan ang kanyang kamay at tiningnan siya ng mabuti. Ang kanyang tingin ay banayad. Andrea, hindi ba? Laging binabanggit ka ni Enrique. Sinasabing napakatalentado mo. Ngumiti ang senyora. Mahirap ba ang pagbubuntis? Mayroon ka bang anumang nararamdaman? Ayos lang po, tita. Magalang na sagot ni Andrea. Tita pa rin ang tawag mo? Pabirong sabi ng senyora. Kailangan mo nang baguhin ang tawag. Namula ang mukha ni Andrea. Tiningnan niya si Enrique. Ngumiti siya at tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihikayat. Ma. Mahina niyang tawag. Oo. Masayang sagot ng senyora. Kinuha niya ang isang diamond at pearl bracelet mula sa kanyang pulso at isinuot sa kamay ni Andrea. Ito ay minana sa pamilya Enrique. Para sa mga manugang. Dalhin mo ito. Masyadong mahal ito. Gustong tumanggi ni Andrea. Tanggapin mo na. Hinawakan ni Enrique ang kanyang kamay. Ito ay mula sa puso ng nananday ko.
Wala nang nagawa si Andrea kundi magpasalamat. Hindi marami ang nagsasalita, ang ama ni Enrique. Ngunit ang kanyang tingin ay malumanay. Habang kumakain, tinanong niya ang tungkol sa trabaho ni Andrea. Nang marinig niya ang tungkol sa kanyang design philosophy, madalas siyang tumango. Pagkatapos bilhin ng Star International ang Celestial, kailangan naming ayusin muli ang brand positioning. Plano kong pagsamahin ang mga elemento ng Oriental at modernong aesthetics upang makabuo ng isang bagong linya ng produkto. Sabi ni Andrea, ang kanyang mga mata ay nagniningning kapag pinag-uusapan ang kanyang propesyon at malinaw siyang nagsasalita. Tahimik na tinititigan siya ni Enrique, may ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos kumain, hinila ng senyora si Andrea at naglakad sa hardin. Si Enrique, ang batang iyon, ay may sariling isip, mula pa noong bata pa siya. Sabi ng senyora, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Walang makapagbabago sa kanyang mga desisyon. Ngunit this time, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Masyadong biglaan. Ngunit nang makita kita ngayon, panatag na ang aking kalooban. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andrea. Nagpatuloy ang senyora. Nakikita ko na taos puso kang gusto ni Enrique. Ang kanyang tingin sa iyo ay tulad ng tingin ng kanyang ama sa akin noong araw. Ma, kami ni Enrique. Gustong ipaliwanag ni Andrea. Huwag kang magsalita. Ngumiti ang kanyang ina. Kayong mga kabataan, kayo na ang bahala sa inyong sarili. Sasabihin ko lang ang isang bagay. Si Enrique ay isang mabuting anak. Aalagaan niya ang taong pinili niya habang buhay. Yumuko si Andrea. Tiningnan ang bracelet sa kanyang pulso. Mga brilyante at perlas. Malamig at makinis sa paghawak. Isang pangako habang buhay. Hindi niya kayang isipin. Pagbalik sa sala, naglalaro ng chess si Enrique at ang kanyang ama. Nang makita silang pumasok, kinawayan sila ng ama. Andrea, marunong kang mag-chess? Konti lang. Halika, samahan mo ako sa isang laro. Ibinigay ng ama ang kanyang upuan. Tiningnan ni Andrea si Enrique. Tumango siya. Si Papa ay isang master. Mag-ingat ka. Inabot ng kalahating oras ang laro nila ng chess. Nanalo si Andrea. Tumawa ang ama. Magaling! Nakahanap si Enrique ng magandang asawa. Matalino. Nang umalis sila, binigyan ng mga magulang si Andrea ng isang sobre na naglalaman ng tseke bilang pamana. Para sa bata. Tanggapin mo. Sa kotse, tiningnan ni Andrea ang sobre at ang bangle. At halo-halo ang kanyang nararamdaman. Gusto ka nila. Nagmamaneho si Enrique. Ang kanyang profile ay nagiging malambot sa ilaw ng poste. At hindi nila alam ang tungkol sa kasunduan. Nagulat si Andrea. Sinabi ko sa kanila na kami ay love at first sight. At nag-propose ako agad ng mabilis at lumingon si Enrique sa kanya. Ang kanyang tingin ay malalim. Kaya sa harap nila, kailangan nating magpanggap ng mas totoo. Bakit? Nagtaka si Andrea. Kasal lang sa kasunduan. Bakit kailangan itago sa mga magulang? Nanatiling tahimik si Enrique saglit. Sa kanya sinabi, mahina ang kalusugan ng nanay ko. Laging inaasahan niya na magpapakasal ako. Dati, sobra siyang nangungulit. Ginamit ko ang engagement natin bilang panangga. Ngayon, akala niya totoo ang relasyon natin. Kaya napakasaya niya. Tiningnan niya ang daan sa harap niya. Ang kanyang boses ay mahina. Isipin na lang na may utang ako sa iyo. Pwede mo ba akong samahan na magkunwari hanggang sa ipanganak ang bata? Lumambot ang isang bahagi ng puso ni Andrea. Sige, sabi niya. Umalis ang kotse sa dilim. Ang anino ng ilaw ng poste ay dumadaloy sa bintana ng kotse. Sumandal si Andrea sa upuan. Dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang baby ay napakabait ngayon. Hindi siya nagulo. Marahil, maganda rin ang ganitong buhay. May asawa na gumagalang sa kanya. May biyena na nagmamalasakit sa kanya. May trabaho na mahal niya. At may paparating na anak, tungkol sa pag-ibig. Matapos ang karanasan kay Fidel. Ganoon na lang, kanya-kanya.
Walang utang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi niya nakita ang tingin ni Enrique sa kanya sa rearview mirror. Ang tingin na iyon ay malambot at nakatuon, na may hindi maipaliwanag na pagmamahal. Si Fidel ay nagtatrabaho bilang isang maliit na empleyado sa isang bagong kumpanya. 9 hanggang 5 ang kanyang trabaho, at ang kanyang sahod ay 1,003 lamang ng dati. Ngunit hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang nagtatrabaho. Hindi alam ng kanyang mga kasamahan ang kanyang nakaraan, at inakala lang siya bilang isang ordinaryong lalaki sa gitnang edad. Tahimik at masipag. Paminsan-minsan, kapag nakikita niya ang balita tungkol sa Star International sa balita sa pananalapi, at nakikita niya ang anino ni Andrea, humihinto si Fidel upang tumingin ng ilang sandali, at pagkatapos ay tahimik na isasara ito. Natuto siyang magluto, maglinis, magpalit ng bombilya, at mag-ayos ng tubo. Dati, ginagawa lahat ito ni Andrea. Palagi niyang inakala na natural lang iyon. Ngayon na siya mismo ang gumagawa, nalaman niya kung gaano kahirap. Nangungulit ang kanyang ina na magpakasal siya ulit at nagpakilala ng ilang babae. Nakita ni Fidel ang isa. Siya ay isang babaeng hiwalay sa asawa na may anak. Napakapraktikal at agad na nagtanong tungkol sa bahay, kotse, at ipon. Matapat na sinabi ni Fidel na wala siyang bahay, kotse, at halos wala ng ipon. Normal lang ang kanyang trabaho, ngumiti ang babae, at sinabing, mag-ugnayan na lang tayo, at hindi na siya kailanman muling nakipag-ugnayan. Hindi nagulat si Fidel, at hindi rin nalungkot. Ngayon niya lang naintindihan. Noong pinakasalan siya ni Andrea, wala siyang anuman, ngunit buong puso siyang pumayag, at itinuring niya ang kanyang taos-pusong pagmamahal bilang natural lang, nararapat lang sa kanya. Ito ang kanyang parusa. Isang gabi, nag-overtime siya hanggang gabi. Lumabas si Fidel sa opisina, bumili ng isang nakapack na bento meal sa convenience store sa kanto, at kumain sa bench ng parke. Nakita niya ang isang mag-asawa na naglalakad na may baby stroller, maingat na inaalagaan ng lalaki ang kanyang asawa. At nakayuko ang asawa, nakikipaglaro sa sanggol. Ang kanyang ngiti ay banayad. Tiningnan ni Fidel, at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung naging mas mabait lang sana siya kay Andrea. Ngayon, sila kaya ang nagtutulak ng baby stroller? Sayang. Walang kung. Pagkatapos kumain, itinapon niya ang pinagkainan sa basurahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang tanging larawan ni Andrea sa kanyang album. Kinunan ito noong nagtapos sila sa kolehiyo, nakasuot ng toga at nakangiti ng napakaganda. Matagal siyang tumingin. At pagkatapos ay pinindot ang delete button. Kailangan na niyang mag-move on. Ano pa ang magagawa niya kung hindi siya mag-move on? Ang sagot ni Andrea ay dumating 1 buwan bago ang kanyang due date. Nang araw na iyon, sinamahan siya ni Enrique sa prenatal check-up. Ang ultrasound ay nagpakita na malusog ang sanggol. Lalaki, masayang sabi ng doktor. Gusto mo bang pakinggan ang tibok ng puso? Isinuot ni Enrique ang headset. Nang marinig niya ang malakas na tibok ng puso na mula ang kanyang mga mata. Pagkalabas niya, tinulungan niya si Andrea. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano ang nangyari? Tanong ni Andrea. Medyo excited lang ako. Ngumiti si Enrique nang nahihiya. Unang beses na magiging ama. Hindi mo naman siya kadugo. Nagsasalita pa lang si Andrea. Nang huminto siya, tiningnan siya ni Enrique. Ang kanyang tingin ay banayad. Biglang uminit ang puso ni Andrea. Pagka-uwi nila, abala si Enrique sa pag-init ng gatas para sa kanya, pagkuha ng tsinelas, at pag-adjust ng temperatura ng aircon. Tiningnan ni Andrea ang kanyang abalang likod, at bigla siyang nagsalita. Enrique, kapag natapos ang kasunduan, hindi na tayo maghihiwalay. Huminto ang galaw ni Enrique, at biglang lumingon. Anong sinabi mo? Tiningnan siya ni Andrea, at seryosong sinabi. Subukan natin. Okay? Hindi bilang kasunduan. Talagang magkasama tayo. Ngunit kailangan kong sabihin muna
Baka hindi ko na kayang mahalin ang isang tao ng buong puso tulad ng dati. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang lumapit si Enrique at niyakap siya. Okay lang, nanginginig ang boses niya. Hindi mo kailangan na buong puso. Kailangan mo lang akong bigyan ng kaunting puwang. Ang natitira, ako ang magsisikap. Nakasandal si Andrea sa kanyang yakap, nakikinig sa kanyang malakas na tibok ng puso, at ipinikit ang kanyang mga mata. Marahil, maaari siyang sumugal muli para sa lalaking ito, na tunay na nagmamalasakit sa kanya, para sa paparating na anak, at para sa kanyang sarili. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay napakaganda, mainit na sumisikat. Sa baby room, ang painting ng malaking oso, na may hawak na maliit na oso, na naglalakad sa ilalim ng mga bituin, ay kumikinang sa sikat ng araw. Nang manganak si Andrea, isang maaliwalas na araw iyon. 3:00 ng madaling araw, pumutok ang kanyang panubigan. Agad siyang binuhat ni Enrique at tumakbo sa ibaba, nagmamaneho ng dire-diretso sa ospital at lumabag sa 3 red lights. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis. Huwag kang matakot, Andrea. Huwag kang matakot. Patuloy niyang inalo siya, ngunit mas nanginginig ang kanyang boses kaysa sa kanya. Hindi naman talaga natatakot si Andrea. Nang sumakit ang kanyang tiyan, kinagat niya ang kanyang labi, at maraming larawan ang dumaan sa kanyang isip. Ang kalamigan ni Fidel, nang iminungkahi niya ang kanya-kanya, ang kanyang determinasyon, nang pirmahan niya, ang kasunduan sa paghihiwalay, ang kanyang pagkagulat, nang muli silang magkita sa mall, at ang buwan na pag-aalaga ni Enrique. Sa sakit, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Enrique. Enrique, kung may mangyari sa akin, walang mangyayari sa bata. Pinutol siya ni Enrique. Namumula ang kanyang mga mata. Walang mangyayari sa iyo. Walang mangyayari sa bata. Gusto ko kayong mag-ina, na maging ligtas kayong lahat. Sa labas ng delivery room, pinigilan ng doktor si Enrique. Ang pamilya ay maghihintay sa labas. Gusto ni Enrique na pumasok, ngunit umiling si Andrea. Hintayin mo ako sa labas. Pero, hintayin mo ako. Tiningnan siya ni Andrea. Pilit na ngumiti. Manalig ka sa akin. Tumango si Enrique at hinalikan ang kanyang noo. Hintayin kita. Nagsara ang pinto ng delivery room. Naglakad-lakad si Enrique sa pasilyo. Hindi mapakali. Dumating ang mga magulang ni Enrique at sinamahan siyang maghintay. Bawat segundo ay lumipas na parang 1 taon. 5:00 ng madaling araw, lumitaw ang pagbubukang liwayway. Bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang nurse na may dalang maliit na balot. Pamilya ni Andrea, ako si Enrique. Sumugod siya. Congratulations. Ligtas ang mag-ina. Ang bata ay 6 pounds, 8 ounces. Napakalusog. Tiningnan ni Enrique ang maliit, pula, at kulubot na sanggol sa kanyang braso. At bigla siyang napaiyak. Nanginginig ang kanyang kamay. Gusto niyang hawakan ngunit natatakot. Nasa recovery pa ang nanay. Ilalabas siya maya-maya, ngumiti ang nurse. Papa, tingnan mo muna ang bata. Maingat na kinuha ni Enrique ang maliit na nilalang. Napakalambot, parang cotton. Nakapikit ang maliit na bata. At gumagalaw ang kanyang bibig. Naglalabas ng mahinang tunog. Kamukha ni Andrea, lumapit ang ina ni Enrique upang tingnan. At lumuha rin. Dala ang bata. Pumunta si Enrique sa pinto ng delivery room at naghintay. Pagkatapos ng 20 minuto, lumabas si Andrea. Maputla ang kanyang mukha at basa ng pawis ang kanyang buhok sa kanyang noo, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. Andrea. Binuhat ni Enrique ang bata at yumuko upang ipakita sa kanya. Tingnan mo! Ang ating anak! Inikot ni Andrea ang kanyang ulo. Tiningnan ang maliit na nilalang at lumuha. Napakaliit niya. Lalaki siya. Hinawakan ni Enrique ang kanyang kamay. Salamat sa iyong sakripisyo. Andrea. Umiling si Andrea. Tiningnan niya siya. Buong oras ka bang nasa labas? Oo, buong oras. Gago!
Ngumiti si Andrea. Umiyak siya ulit. Yumuko si Enrique at hinalikan ang kanyang mga luha. Mula ngayon, magkakasama tayong tatlo. Pinangalanan ang bata na Mateo. At ang palayaw ay Teo. Ibig sabihin ay hindi malilimutan, payapa at masaya. Nang mag-isang buwan si Teo, nagdaos ang pamilya Enrique ng isang malaking salusalo. Suot ni Andrea ang isang customized na modern Filipiniana dress at dala ang bata, nakatayo sa tabi ni Enrique. Tumatanggap ng mga pagbati mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Nakarecover siya ng maayos. Masigla ang kanyang kutis at mas naging malumanay kaysa noong buntis siya. Patuloy siyang inaalagaan ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa kalagitnaan ng salo-salo, pumunta si Andrea sa restroom para magpa-breastfeed. Pagkalabas niya, nakita niya ang isang hindi inaasahang bisita sa pasilyo. Si Fidel. Nakatayo siya sa sulok. May hawak na regalo. Medyo nahihiya siya nang makita niya si Andrea. Bakit ka nandito? Kalmadong tanong ni Andrea. Ako. Nandito ako para magbigay ng regalo. Inabot ni Fidel ang regalo. Para sa bata, hindi kinuha ni Andrea. Salamat, ngunit hindi na kailangan. Andrea, wala akong masamang intensyon. Mahina ang boses ni Fidel. Gusto ko lang makita ang bata. At makita kung ayos ka lang. Ayos lang ako. Sabi ni Andrea. Fidel, hayaan na natin ang nakaraan. Mayroon ka na ring bagong buhay ngayon. Mag-move on na tayo, okay? Tiningnan ni Fidel si Andrea. Tinititigan ang kanyang payapa at kontentong ngiti. Tinititigan ang kanyang mga mata na wala ng emosyon. Sa wakas ay naintindihan niya na talagang nag-move on na siya. At dapat na rin siyang mag-move on. Sige, ibinalik niya ang regalo. Aalis na ako. Sana maging masaya ka. Salamat. Tumango si Andrea. Sana matagpuan mo rin ang iyong kaligayahan. Tumalikod si Fidel upang umalis, medyo hindi matatag. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya at tiningnan si Andrea. Nakayuko siya. Nakikipaglaro sa bata sa kanyang yakap. Ang kanyang profile ay malambot. At may aura ng pagiging ina. Ito ay isang hitsura na hindi pa niya nakikita. Marahil, hindi niya kailanman lubos na nakilala siya. Marahil, hindi siya karapat-dapat sa kanya. Lumabas si Fidel sa hotel. Nakakasilaw ang sikat ng araw. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. 3 taon na ang nakalipas. Ang brand na Celestial ay naging kinatawan na ng high-end women's wear sa Pilipinas. Bilang design director at founder, madalas lumalabas si Andrea sa mga pabalat ng fashion magazines. Ang kanyang mga designs ay pinagsasama ang tradisyon at modernity na may oriental charm at international appeal. Ang kanyang karera ay naging matagumpay at mahal na mahal siya ng mga mamimili sa loob at labas ng bansa. Samantala, matagumpay na pinamamahalaan ni Enrique, ang Star International, na may taunang paglago ng kita na higit sa 30% sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ngunit halos lahat ng kanyang commitments ay kinansela niya at umuuwi siya sa oras araw-araw para samahan ang kanyang asawa at anak. 3 taong gulang na si Teo. Masigla at malambing, at mahal na mahal niyang yakapin ang kanyang ama. Paborito rin siya ni Enrique. Ang unang ginagawa niya pagka-uwi mula sa trabaho ay yakapin ang kanyang anak, makipaglaro sa kanya ng blocks, at basahin sa kanya ang mga picture books. Madalas sabihin ni Andrea, "Huwag mo siyang masyadong palambingin." Laging ngumingiti si Enrique. Iisa lang ang baby ko. Kung hindi ko siya palambingin, sino pa? Iisa? Itinaas ni Andrea ang kanyang kilay. Sino ang nagsabi kagabi na gusto niya ng anak na babae? Niyakap siya ni Enrique mula sa likod at idinikit ang kanyang baba sa kanyang balikat. Depende iyan kung gusto mo, aking misis. Namula ang mukha ni Andrea at itinulak siya. Tinitingnan tayo ni Teo. Tinatakpan ni Teo ang kanyang mga mata at sumisilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mama at Papa, nakakahiya. Nagtawanan ang pamilya. Isang weekend. Dinala ni Enrique si Andrea at Teo sa amusement park. Nakaupo si Teo sa balikat ni Papa.
Hinawakan ang buhok ni Papa at masayang itinuro kung saan-saan. Papa, gusto ko sumakay sa carousel. Sige, sasamahan ka ni Papa. Sa carousel, nakaupo si Teo sa yakap ni Enrique. Nakaupo si Andrea sa katabing kabayo. Tumugtog ang musika at dahan-dahang umikot ang mga kabayo. Sumikat ang araw sa pamamagitan ng makulay na salamin na bubong, mainit at maganda. Tiningnan ni Andrea ang kanyang asawa at anak sa tabi niya at puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Inakala niya na bumagsak na ang kanyang buhay. Ngunit nakilala niya si Enrique sa panahong iyon. Siya ay parang isang sinag ng ilaw. Nagliwanag sa kanyang madilim na mundo, nagbigay sa kanya ng lakas na magsimulang muli. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Enrique. Iniisip ko. Kung kailan tayo unang nagkita. Ngumiti si Andrea. Sa law office. Umiiyak ako ng sobra. At binigyan mo ako ng tissue. Noong panahong iyon, naisip ko, ang babaeng ito, na namumula ang mga mata ay nakakaawa talaga. Hinawakan ni Enrique ang kanyang kamay. Nalaman ko kalaunan na mas matatag ka kaysa sa inakala ko. Dahil iyan sa iyo. Hinawakan ni Andrea ang kanyang kamay. Enrique, salamat. Salamat sa ano? Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Tiningnan siya ni Enrique. Ang kanyang tingin ay malumanay. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Salamat sa pagdadala mo kay Teo sa mundong ito. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Uminit ang mga mata ni Andrea. Huminto ang musika. Huminto ang mga kabayo. Nagmamadaling gustong sumakay si Teo sa susunod na ride. Binuhat siya ni Enrique. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Saan tayo susunod? Tanong niya. Ferris wheel! Itinaas ni Teo ang kanyang kamay. Sige. Susundin natin ang anak natin. Lumakad ang pamilya patungo sa Ferris wheel. Ang kanilang mga anino ay humaba sa paglubog ng araw. Magkadikit, sa malayo, nakatayo si Fidel sa gitna ng maraming tao. Tahimik na tinitingnan ang eksena. Narito siya upang makipagkita sa isang maliit na kliyente para mag-alok ng life insurance. At hindi niya inaasahan na makikita sila. Pagkatapos ng 3 taon, mas gumanda si Andrea at mas naging kalmado ang kanyang personalidad. Si Enrique ay yakap ang bata at ang kanyang mga mata ay hindi man lang lumayo sa kanya. Hindi pa niya nakikita ang bata na iyon, ngunit makikita na inaalagaan siya ng mabuti at masaya siyang tumatawa. Tumingin sandali si Fidel at pagkatapos ay umalis. Walang inggit, walang puot, tanging isang payapang pagpapalaya. May ilang pagkakamali na at hindi na ito mababago. Siya ngayon ay isang project manager sa isang maliit na kumpanya. Hindi mataas ang kanyang sahod, ngunit stable. Nangungulit ang kanyang ina na mag-arranged marriage siya at nakakita siya ng ilang babae na hindi naman nagtagal. Hindi niya malampasan ang balakid sa kanyang puso, kaya hindi niya dapat guluhin ang iba. Marahil, ganoon na lang ang buhay niya. Ngunit ayaw niya. Ito ang dapat niyang maranasan. Nagring ang telepono niya. Tawag mula sa kanyang ina. Fidel, may ipinakilala ulit sa akin ang tita mo na magandang babae. Kita tayo bukas. Ang isang ito ay napakabait, kindergarten teacher, galing sa mabuting pamilya. Malumanay at masunurin. Ma, hindi na kailangan, sabi ni Fidel. Gusto kong mag-isa na lang. Anak ka ba? Ma. Pinutol siya ni Fidel. Ayos lang ako mag-isa. Talaga, ibaba ang telepono. Lumabas siya sa amusement park. Sumisikat ang araw. At ang langit ay puno ng makulay na paglubog ng araw. Bigla niyang naalala. Maraming taon na ang nakakaraan. Sa ganitong hapon din, nakatayo si Andrea sa ilalim ng puno ng akasya sa eskwelahan at ngumingiti sa kanya. Fidel, magkakaroon tayo ng 2 anak. Mag-aalaga ng isang aso at pupunta sa parke tuwing weekend. Sinabi niya. Oo. Kalaunan, nagpakasal sila. Ngunit walang anak, walang aso, at hindi kailanman nagkasama sa parke. Siya ang nawala sa kanya. Ngunit ayos lang.
Masaya na siya ngayon. Sapat na iyon. Isang araw, sa press conference ng bagong collection ng Celestial, personal na lumabas si Andrea bilang pangunahing modelo. Nakasuot siya ng modern Filipiniana-inspired gown na dinisenyo niya mismo, nakapusod ang kanyang buhok at may eleganting makeup. Kalmado ang kanyang mga hakbang. Sa ilalim ng spotlight, siya ay parang isang kumikinang na perlas. Nasa unang hilera si Enrique. Dala si Teo. 4 na taong gulang na si Teo. Nakasuot ng maliit na suit at pumapalakpak ng maganda. Ang ganda ni Mama at Papa. Mahinang sabi ni Teo. Oo, ang pinakamaganda si Mama. Hinalikan ni Enrique ang mukha ng kanyang anak. Matapos ang press conference, nagkumpulan ng media para interviewin si Andrea. Kalmado siyang sumagot at ngumingiti. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang pamilya, buong tapang siyang tumingin sa kanyang asawa at anak sa ibaba ng entablado. Ang pinakapinasasalamatan ko ay ang aking asawa. Kung wala ang kanyang suporta, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Ngumiti siya. At ang aking anak, siya ang pinagmulan ng aking inspirasyon. Dala si Teo. Umakyat si Enrique sa entablado. Nag-group photo ang pamilya. Sumisikat ang flash na nagtatala ng magandang sandali. Sa backstage, habang nag-aalis ng makeup si Andrea, niyakap siya ni Enrique mula sa likod. Pagod ka ba? Medyo... Sumandal si Andrea sa kanyang yakap. Ngunit worth it. Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Ako ang magluluto. Ikaw ang magluluto? Itinaas ni Andrea ang kanyang kilay. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nasunog mo ang kusina? Umuubo si Enrique. Ipinapangako ko. Mag-iingat ako this time. At kumuha ako ng cooking class. Marami akong natutunang lutuin. Ngumiti si Andrea. Kung gayon, gusto ko ng adobo. Sige adobo. Tumakbo si Teo papasok. Papa, gusto ko ring matuto magluto. Maliit ka pa. Kapag malaki ka na, tuturuan ka ni Papa, binuhat ni Enrique ang kanyang anak. Ngayon, tulungan mo muna si Papa na maghugas ng gulay. Okay? Si. Tiningnan ang mag-ama na nagtatawanan at puno ang puso ni Andrea. Pumunta siya sa bintana. Tinitingnan ang mataong cityscape sa labas. Ang siyudad na ito ay saksi sa kanyang pagbagsak at saksi rin sa kanyang muling pagsilang. Nag-vibrate ang telepono niya. Mensahe mula sa kanyang ina. Andrea, matagumpay ang press conference. Proud ako sa iyo. Dalhin mo si Teo at umuwi kayo ngayong weekend. Magluluto ako ng pansit. Nag-reply si Andrea. Sige. May isa pang mensahe ang dumating. Mula kay Sofia. Designer Andrea. Pupunta ka ba sa victory party ngayong gabi? Naghihintay ang lahat. Tiningnan ni Andrea si Enrique. Pasensya siyang nagtuturo kay Teo kung paano maghugas ng gulay. Ang kanyang profile ay malambot. Nag-reply siya. Hindi na. Uuwi ako para samahan ang aking asawa at anak. Nagpadala ng evil grin emoji si Sofia. Grabe. Napakabait mo talagang asawa. Ngumiti si Andrea. Itinago niya ang kanyang telepono. Mabait na asawa? Marahil. Ngunit mas gusto niya ang kanyang sarili ngayon. May trabaho siyang mahal, may mainit na pamilya, may asawa na nagmamahal sa kanya, at may cute na anak. Hindi na niya kailangang magsakripisyo para kanino man. Hindi na niya kailangang mawala ang kanyang sarili para kanino man. Siya, Andrea. Lumapit si Enrique at niyakap siya mula sa likod. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte. Sumandal si Andrea sa kanyang yakap. Napakaswerte ko na nakilala kita. Yumuko si Enrique at hinalikan ang tuktok ng kanyang buhok. Ang pagkakakilala sa iyo, ang pinakamaswerte sa buhay ko. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng bahay. Sa loob, magkayakap ang pamilya. Laging may mga pagsubok sa buhay, ngunit pagkatapos ng pagsubok, laging may bahaghari. At ang kanyang bahaghari ay dumating sa tamang oras.